Magandang araw po. Ako po si King Sulita. Naglilingkod po bilang kasapi at membro ng Heart of Jesus and Mary Prayer Ministry dito sa Jesus Shrine, Our Lady of Queen of Peace. Gusto ko lang pong i-share yung aking mabigat na naranasan nung ako'y meron palang 6 na anak, siguro yung mga nasa edad 34 ako noon nung ako'y mabaril at maparalyze dahil doon sa pangyayaring iyon. Marami ako na natutunan sa mga pangyayaring iyon at pati ang pagninilay sa pangyayari doon hanggang sa nung time na yon, nung mabaril ako, halos hindi ko rin naman kasama ang asawa ko noon hanggang sa isugod ako sa Makati Medical Center. Talagang paralisado ang pa ko, dahil ang balang tumama sa akin magmula dito sa kaliwang bahagi ng aking tiyan, tumagos hanggang sa sacral 2, sacral 3 ng aking spinal. Magugulat kayo na ako'y nakakalakad ngayon at ako po'y nakakapagtrabaho pa dahil din sa tulong ng banal na espiritu at ng ating mahal na ina sa patuloy niyang binibigay na grasya. Nung panahon pong yun, ang daming pumasok sa aking isipan nung mangyari yun na ako'y paralisa. Unang-una ako'y maliliit pa lang po ang aking mga anak at ang aming panganay ngayon halos 7 taong gulang pa lamang. 6 po yun, nung time na yun, 6 po yung pinalalaki ko. Pinalalaki namin mag-asawa. Hindi ko alam kung paano magiging buhay namin dahil ako'y paralisado, hindi ako makalakad. Halos nag-isip na ako na wakasan yung buhay ko. Hanggang sa sabi ko, naisip kong Panginoon, siya pa rin ang una kong iniisip kasi alam niyo naman na malaking kasalanan kung sakaling gagawin ko yung bagay na yun. Halos malapit kami sa C5 Ang sabi ko pa tumalo na lang kaya ako dito sa ibabaw ng tulay na ito. Naisip ko, napakababa naman nun, baka mabuhay pa ako. Kaya hindi na ako ang trabaho ko nga pala nun talagang multiple lang trabaho ko noon. Nagtuturo po akong ng paglangoy sa isang country club at ako'y nagbabiyahe ng tag dito, yung mga FX nung araw dyan sa Fort Bonifacio papuntang Ayala sa Makati Medical. Doble kahit ko po noon at para mabuhay ko yung 6 na anak. Nangyari nga po yun. Kaya ang daming sumagi sa isip ko na baka hindi ko na matuloy yung aking mga pagpapalaki sa aking mga anak. Pero sa tulong din ng Panginoon, ako po'y niraos. Sa dami ko rin tinulungan. Bumalik po lahat yung tulong na ibinigay ko. Hindi nyo na itatanong. Ako po'y marami rin akong natulungan nung araw. Siguro yun din ang ibinalik sa akin ng Panginoon sa mga tulong na yun. Kaya ako nakalabas ako, nakadoble pa ako ng operasyon at pagkatapos kong maka-operahan sa ma-explore lab ang aking tiyan, after a week o 2 weeks, ako po inoperahan pa sa San Juan Medical Center para biyakin ang aking spinal. Kasi po tumusok po doon yung mga splinter na nakayas doon sa dinaanan ng bala. Kaya po yun nagsisilbing balakid para ako makalakad. Resulta po, kailangan ko mag-brace doon. Kung hindi, magpo-foot trap po ako sa aking paglalakad. At sa magandang nangyari na binigay sa akin ng Panginoon, sa pangyayaring yon, na
nagkaroon ng kauna-unahang ASEAN Para Games, palibhasa ako yung dating atleta, no, advantage naman sa akin dahil ako yung atleta at swimmer din po ako nung panahon na ako yung able body, nung ako po yung nakakalangoy pa. Ako yung nagrepresent ng ating bansa halos 3 beses, nagrepresent sa iba't ibang bansa para lumaban sa larangan ng paglangoy. Ako naman po yung nakapwesto at ako po yung nanalo at naging tatakot pa po yun para yung aking swimming school ay makilala. Dahil alam nyo naman ang labanan sa atin, kapag hindi kayo kilala, hindi papasukin yung swimming school nyo. Yun po ang naging siguro naitulong sa akin din ng banal na espiritu, no? Binigyan niya ako ng panibagong pag-asa, bagong buhay, at pagnilayan ko na importante ang bawat segundo na kasama natin ang pamilya natin, na huwag nating aaksayahin, yakapin natin sila, no? Huwag na nating hihiwalay kapag nandiyan na ang ating pamilya, at palagi natin hihingin ang gabay at tulong ng Panginoon, no? Hanggang sa panahong nakilala namin sa pamamagitan ng naging membro kami ng Hearts of Jesus and Mary noong 2017, no? Ang buhay namin common lang na mag-asawa, nag-aaway, away-bate, no? Kasi dumating nga tong 2017 na posible pa rin binigay sa amin ng Panginoon na makapasok sa marriage encounter. Actually, nagtatrabaho ang asawa ko noong time na yon, no? Hindi possible yung petsa na nakita ko na para kami umattend sa seminar na yon. Dahil plano ko na talaga, dahil hinahanap ko ang Panginoon noon na umattend sa seminar na yon. Subalit yung seminar na yon ay naka-schedule para sa Sabado at Linggo, no? Hindi naman pwede ang asawa ko dahil may pasok noong time na yun. Hanggang sa lumabas ang asawa ko nung sinundo ko siya noon, na sinabi ko meron tayo ME rito, yung pala nagbago doon sa paglabas niya, nagbago nung araw na yon, yung day off niya, na kaya naging possible yung seminar na yun na na-attendan namin. Talaga ibinigay sa amin ng Panginoon yun. Kaya ang masasabi ko, no, kapag hinanap natin siya, talagang masusumpungan at matatagpuan natin siya. Kaya sana sa sinare ko, no, kapag may mga nangyari sa buhay natin na talagang napakahirap isipin kung paano natin maipagpapatuloy ang buhay natin, siya lang talaga ang pwede nating kapitan, no? Huwag na nating kapitan kung sino kapatid o sino man kaibigan, no? Siya lang ang talagang milagro talaga ang buhay natin, no? Kaya nga ang payo ko nga sa mga anak ko, walang perpekto, walang doctorate sa buhay natin ngayon, no? Kaya ang maya-advise ko palagi, no, unahin ang Panginoon, dahil ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng buhay na inaasam natin hanggang sa buhay na walang hanggan. Kaya para sa nandyan, God bless po, at patuloy po tayong makipag-connect sa Panginoon, at yun ang magdadala sa atin para sa buhay na walang hanggan. God bless us all po. Salamat po.